Bago lahat, yung mga naka-attention, dapat yata naka-at-ease man lang kayo, nakabilad na kayo sa araw, naka-attention pa kayo, dapat nag-enjoy tayo dito. Please proceed to at-ease position. Please down. Secretary Voltaire Gasmin, other members of the cabinet present, Secretaries King Dennis, Dinky Suliman, Juna Baya, Butchabad, Sani Coloma, Ricky Carandang, Rene Almendras, and Tati Licuanan, Chairman Alhaj Muslimin Sema, Chairman Alhaj Said Sheikh, the Chief of Staff, Lieutenant General Manuel Bautista, and the Major Service Commanders of the AFP, our Service Commanders, Lieutenant General Lauro Catalina de la Cruz, Vice Admiral Lucero Visalano, Lieutenant General Noel Cobalies, Major General Cesar Ronnie Ordoyo of the 6th ID, Governor Mujib Hataman, Governor Toto Magandadatu, Representative by Sandra Sema, Representative Raden Sakaluran, Representative Mel Sarmiento, Police Director General Alan Purisima, other local government executives and officials present, participants of the Sports for Peace, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, Assalamualaikum. Kakagaling lang po natin kanina sa paglulunsad ng Sadyahatra Bangsa Moro Program, kung saan inilatag natin ang mga programang pang-edukasyon, pangkalusugan at pangkabuhayan para sa mga kapatid nating Moro. Sa programang ito, may pagkakalob natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan na matagal ipinagkait ng kaguluhan at kawalang estabilidad sa kanilang mga komunidad. Sa tuwid na daan, hindi po natin maatim na patagalin pa ang kanilang paghihintay. Ano mang pagkakataon na maaari natin tukuyin ang kanilang problema at hanapan ng tugon ang kanilang mga hinaing, gagamitin natin ang bawat minuto nito upang ihatid ang karapat-dapat na serbisyo. Sinasalamin nga po ng ating pagtitipunin ang pinapanday nating pagkakaisa at pagtitiwala upang maisakatuparan ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Nasaksihan natin kanina ang paglalaro ng mga grupong dati magkatungali. Hindi ko nga po naiwasang ikumpara ang sarili sa mga kabataang manlalaro. Para po kasi sa aming mga medyo nakakatanda, siguro mga 2 or 3 years lang ang tanda namin po sa inyo, katakot-takot na pagpapakondisyon muna ng mga kasukasuan ang kailangan bago sumabak sa sports. At baka mapermanente po ang injury. Pero ang mas matingkad pong napansin natin, posible palang magkasama ang mga panig ng dati nagtutunggali sa gitna ng putukan, sa isang paligsahang nagtataguyod ng pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Palakasan po kung tawagin sa ating wika ang sports, ang tagisang nalakas ng mga individual upang mangibabaw sa mga kalaban. Subalit higit sa pagpapakitang gilas, higit sa mga simpleng katuwaan, nangingibabaw sa ating Sports for Peace ang diwa ng kapatiran. Pinatitibay nito ang pagkakaisa sa pagharap sa mga hamon, ang respeto at paggalang sa kabilang koponan anuman ang resulta ng laro, at higit sa lahat, ang pagpapalakas ng ating samahan tungo sa kolektibong pag-abot ng ating mitiin. Sinisimulan na nating hubugin ang kasaysayan at kinabukasan kung saan sa halip na bakbakan pagdadamayan ang nangingibabaw, sa halip na hilahan pababa, sabay-sabay nating itinataas ang kapwa, at sa halip na kawalang pananagutan, katarungan at pagkakapantay-pantay ang diwang ating isinasabuhay. Mulat naman po tayong naging masalimot ang pagtutulak ng peace process. Kaya naman, ang hangad natin, huwag nang ipamana sa susunod na liderato ang salimot na pinagdaanan natin. Ang hiling at hamon ko, tuluyan nating hilumin ang sugat na dulot ng dekadang digmaan at ilapit natin sa katuparan ang potensyal ng Mindanao bilang lupang pangako. Isinasara na nga po natin ang kabanata ng palpak na pamahalaang nagdulot ng pagdurusa sa mga kapatid natin sa Mindanao. Ngayon, makakapag-aral na sa paaralan ang kabataan ng hindi nabubulahaw ng putukan. May matatakbuhan ng ospital ang ating mga kababayan sa halip na iaasa sa hilot at tapal ang karamdaman at iiral na ang pantay na timbangan ng katarungan. Sa ating pong pagbubuklod, abot kamay na ang isang mapayapang lipunan, ang pinakamahalagang tropeyo na maaari nating ipamana sa susunod na salinlahi.
ang pinakamakabuluhang tagumpay na may titindig natin para sa Bangsamoro, para sa buong Mindanao, at para sa lahat ng Pilipino. Buwagin natin ang pagkakanya-kanya, kapit-bisig nating palayain ang buong bansa, hindi lamang mula sa takot at karasan, kundi maging sa gutom at kahirapan. Sama-sama tayong kumilos para sa kapayapaan at kaginawaan sa Bangsamoro. Tuloy-tuloy nating isulong ang Pilipinas sa direksyon kung saan bawat Pilipino ay panalo. Bago po ako magtapos, nung tayo naman po ay active talaga sa sports, sinabi sa atin ang mas nakakatanda sa atin, walang natatalo sa sports. Pag may paligsahan, may mag-uwi ng tropeo, masaya. Yung natalo naman, lalong uhusay dahil alam niya kung saan nagkulang, kung kailan lalong magsanay, aasenso ang tao. Pag tinignan po natin ang kapaligiran, dapat po yata papunta na tayo sa tag-init. Pero napakaluntian ang ating nakikita. Hindi natin maintindihan kung bakit sa ganitong sitwasyon kailangan may nagugutom, kailangan merong walang pag-asa. Siguro ho, tulad sa sports, matatalo ka lang kung papasok ka doon, mali ang intensyon mo. Na kailangan parati ikaw lang ang panalo. Dito siguro sa tunay na buhay na, sa labas ng sports field. Importante ho, kung nakatingin tayo sa kapwa, sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa tiyala. Talaga naman huyatang walang dahilan kung bakit magpatuloy ang kahirapan ng ating mga kababayan. Tayo po ang magpapatalo sa atin kung hindi tayo mag-uugnayan. Pero tayo rin po ang susi ng pagpapanalo sa lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na Pangulong Benigno S. Aquino III. Thank you for that very inspiring and heart-nourishing message. Such a big reason that we always believe in you. Mabuhay po kayo, sir. Mga kaibigan, muli isang masigabong palakpakan po para sa ating mahal na Pangulo.